Haring Fernando. At siya ay may isang asawang maganda at napakabait. Ito ay si Reyna Valeriana. Sila ay may tatlong pinakamamahal na anak. Sila Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Isang araw ay pinatawag ng hari ang kanyang mga anak at siya ay may tinanong. Kanina kayo dito mga anak. Nais nyo ba maging hari o maging pari, mga anak? Nais namin maging hari. Isang araw ay nagkaroon ng malagim na panaginip ang hari. Si Don Juan daw ay pinaslang at tinatapon ang bangkay nito sa isang balon ng dalawang hindi pamilyar na lalaki. Dahil dito ay labis ng kalungkutan ang nagdama ng hari at siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. Kairamin na ng kanilang kinonsultang doktor, ngunit walang makapagbatid sa kanila kung ano ang kalagayan ng hari. Hanggang sa isang doktor ang nakaalam. Ang iyong sakit, Pare Fernando, ay dahil sa iyong masamang panaginip at ang tanging lunas para sa sakit nito ay ang awit ng ibong adana. Mahilap ang ibon na ito kaya sa gabi lang ito lumalagi sa punong makinang. Ito ang Piedras Platas. Makikita ito sa bundok Tabor. Ano? Imposible yan makuha! Pagkatapos nilang mabatid ang karamdaman ng hari, agad na pinatawag ang unang Don Pedro. prinsipe, si Don Pedro. Bakit po, Itay? Maglakbay ka at hanapin mo ang ibong Adarna. Sige po, Itay. Kaya naman ay nagsimulang maglakbay si Don Pedro sa kanyang kabayo at naglakbay ng 3 buwan. Sa kanyang paglalakbay ay napilitan siyang lakarin ng lamang patungo sa Piedras Platas dahil bumigay ang kanyang kabayo at namatay. Ang ganda ng Piedras Platas. Pahinga muna ako sa ilalim ng puno sa paghintay ng pagdapo ng ibong adana. Ang ibong Adarna ay mapagtukso. Saka lamang ito dumating ng mahimbing ng tulog ng prinsipe. Saka ito umawit at nagpalit ng anyo ng 7 beses at ito ay nagbawas na siyang dumapo kay Don Pedro at sa isang iglap siya ay naging bato. Dahil sa tagal ng pagbalik ng prinsipe, ay labis na nag-alala ang berba niya. Kaya nagpasya ng hari na ipatawag ang pangalawang prinsipe, si Don Diego. Don Diego. Bakit po, Itay? Maglakbay ka at hanapin mo ang ibong Adarna katulad ni Don Pedro. Sige po, Itay. Nagsimulang maglakbay si Don Diego at siya ay naglakbay sa loob ng 5 buwan at katulad ng kabayo ni Don Pedro ay di rin ito kinaya. Sa paglalim ng araw ay nagpahinga siya sa malaking bato sa baba ng puno. At katulad rin ng kanyang kapatid ay siya ring lumapo ang ibong Adarna sa puno nang makatulog na si Don Diego. At ito'y umawit ng umawit habang nagpapalit ng anyo ng 7 beses. At ito rin ay nagbawas. Dumapo rin ito kay Don Diego at siya rin ay naging isang bato katulad ng kanyang kapatid. Lalong lumabis ang pangamba ng mga mamamayan ng Berbania, maging ang hari at reyna. Kaya naman, nagpasya si Don Juan na kausapin ang kanyang mga magulang. Hindi ako nang ikay mamatay, tatay. Humihingi ako ng bendisyon sa inyo. Kung hindi niyo ako papahintulutin, ako'y aalis sa walang paalam lamang. Gusto man kita ipadala sa ibong Adarna, pero baka ikaw ay may wala din. Bagamat labag sa loob ni Haring Fernando at Reyna Valeriana ay pumayag sila. Sige, anak. Sa paglalakbay ni Don Juan ay hindi siya gumamit ng kabayo, ngunit nilakbay niya ito sa pamamagitan ng paglakad. Sa
bahay ni Don Juan ay nanalangin siya kay Mariang Berhen. Pagkatapos ng panalangin ni Don Juan, nakasalubong niya ang isang matandang may ketong. Pangalawang kabanata. Lumalakad si Don Juan hanggang nakita niya ang punong pagaganda-ganda na Ayapiedras Latas. May naalala si Don Juan ang sinabi ng netoso na pumunta sa ermitanyo. Pumunta si Don Juan sa ermitanyo na matatagpuan siya para makatulong ang ermitanyo si Don Juan. Nakita niya ang ermitanyo sa isang bahay at nag-usap sila. Isang kagalang-galang na ermitanyo. Ituring mo ako ng iyong anak. Narito ako kayo nagsasabi ng katotohanan. Matagal na ako naglalakbay. Wala man gubat o bundok man na hindi ko napuntahan. Dumanas na ako ng kahirapan. Lahat ng ng binata dahil sa ibang Adarna. Don Juan, ang hinahanap mo ay panghihirapan mo na tutulong. Ang Adarna ay isang engkanto na wala pang tumatalo. Sa may makapal, tumawag lahat ng tao. Lahat ng nilalang sa mundo. Nawalan. Ito ay bahagi talahala sa kapalaran. Don Juan, masusukat ko ang katibayan ng kalooban mo. Kung totoo nga talaga nga ako ay tutulong sa iyo. Pagkatapos, sinabi ng ermitanyo ang mga pinakailangan ni Don Juan para mahuli at makuha ang ibong Adarna. May 7 awit na mukhang maganda. Ito rin ang iba't ibang itsura na ilalabas ng Adarna. Mga kinakailangan na isang labaha, 7 na dayap at ang mahiwagang tali. Ibibigay ko rin na isang punuin ng tubig. Ermitanyo, bago ako umalis, pwede bang hingi ako ng isang bendisyon para mahuli ang ibang Adarna? Sige, kukuha lang ako na isang bendisyon dito. Ito, iingatan mo ito ha. Opo. Pagkatapos ng usapan, umalis si Don Juan sa Piedras Latas upang makuha ang ibong Adarna. Sa Piedras Latas, pumintay si Don Juan sa ibong Adarna at habang pumintay siya, pumunta ang ibong Adarna at nag-awit ng 7 beses. Pumintay si Don Juan at sinugatan niya ang kanyang sarili at gamit ng mabaha at pinipigaan niya ang sugat gamit ang daya. Tumulong ang ibong Adarna at pumunta si Don Juan sa Adarna at kinapos niya gamit ang mahiwagang tali. Ay nagbigay ang ermitanyo ng isang bunga na puno para ibuhusin niya ang 2 bato at ginawa niya ang sinabi ng ermitanyo at kaagad-agad nabuhay ang kanyang 2 kapatid. Bumalik sila sa ermitanyo at kinamot si Don Juan ng ermitanyo. Habang lumalakad, may masamang balak si Don Pedro at binulungan niya ang talo kay Don Diego at ang gawain nila kay Don Juan. Binugbog nila si Don Juan at umalis kasama ang ibong Adarna. Matandang lalaki na nakita si Don Juan at nag-usap sila. Pagkatapos ng pang-usap, kinamutin siya pagbalik sa Berbanya. Sa Berbanya, nagulat ang 2 magkapatid na mabuhay si Don Juan. Buhay ka ba? Ang Adarna ay nagsabi ng lahat ng nangyari simula sa naging bato ng 2 kapatid hanggang sa bukogin ng 2 kapatid kay Don Juan. Hari, si Don Pedro at Don Diego ay gumawa ng hindi nais-nais na gawain. Tinaydor nila ang prinsipe na si Don Juan, ang tunay na nakahuli sa akin. Nagalit ang hari sa ginawa ng 2 kapatid. O sige anak, at kung gagawin nyo ulit yun, kamatayan na ang kasunod. Magpasalamat kayo kay Don Juan na pinagbigyan kayo. Kabanata. Bumalik na ang sigla ng hari at ang kaharian ng Berbanya at naging maayos ang relasyon ni Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Tinawag ang 3 magkapatid ng hari at mainutusan siya sa 3 prinsipe. Take 3 oras sa gabi ang magbabantay sa Adarna ng mga magkapatid.
Isang gabi, nakaisip si Don Pedro ng isang masamang plano. Ulit, kaagad-agad inutusan niya si Don Juan na magbantay sa Adarna kahit hindi pa niya oras. Pwede ba munang ikaw magbantay sa ibong alaga? Para mapagpahinga naman kami na maayos. Ito, sige. Diego, bakit? Palayain natin ang ibong alaga habang natutulog si Don Juan. Sige. Pag hindi tayo pagalitan ni Ama. Sige. Nagatulog ka at nakalayang Adarna. Ba't pinataas ang ibong alaga? Lagot ka na ito. Lagot ka na ito kay Itay. Hanapin mo agad ito para hindi ka pagalitan. Nang malaman ng hari na nawala ang Adarna, tinawag niya ang dalawang kapatid at pumunta sila sa hari. Umalis sila para mahanap si Don Juan. Sinubukang nilang hanapin ang kapatid sa lahat ng bundok na kanilang nadaraan hanggat sa narating ng dalawa sa bundok ng Armenia. At dito natagpuan si Don Juan. Isang magandang bundok ang napuntahan ni Don Juan. Binalik ang prinsipe na doon na lang siya maninirahan at ginawa nila ng plano na doon na lahat silang tatlo maninirahan. Sa pag-iikot sa bundok ng Armenia, may nakita silang balon at nilang ninais na matuklas ang ilalim ng balon. Naunang bumaba si Don Pedro. Subalit, hindi niya kaya ang lalim at dilim nito at parehas din yung nangyari kay Don Diego. Huling sumubok bumaba si Don Juan. Natakot din pero pinilit niyang lakasan at bumaba pa rin. Laking gulat na lumabas kay Don Juan sa isang nakapagandang lugar. Ito'y puno ng halaman at bulaklak. Nakapagdagdag sa gulat niya ay isang nakapagandang si Prinsesa Juana at si Don Juan ay nagtibok ng puso. Dahil umibig si Don Juan ay nais niyang tanggapin siya ni Doña Juana. At si Doña Juana ay nagpahingi ng tulong dahil may isang higante ng isang malupit na higante na nagbabantay sa hardin ni Doña Juana. At kapag ginawa ni Don Juan ang mga kinailangan ni Doña Juana, narinig ng higante ang kanilang pinag-usapan at pumunta kay Doña Juana at ngumiti at nagtuwa pa. Don Juan! Six badges on my belt, fought hard for everyone. Each battle made me stronger. Now I can't be outdone. Victory road ahead. I've waited all these years. This is what I was born for. Facing all my fears. The mountain. Maraming salamat sa pagbibigtas sa akin, Don Juan. Walang anuman, prinsesa. Sa lahat ng aking paghihirap, ikaw ang katumbas. Basta malang Napatay ni Don Juan ang higante. Isa pang kahilangan na sinabi ng prinsesa na kailangan niyang gawin. Tinutulungan mo ba si Leonora? Ang aking pinakamamahal na kapatid. Kapag umalis siya? Narito sa palasong ito, tanong mo si Leonora. Kapatid ko kasama sa balong ito. prinsesa. Nais kong maglaho para lang lamang sa iyo. Para lang sa kabutihan mo. Dahil ikaw ang aking matya. Tinanggap ni Don Juan na tulungan ang kanyang kapatid na nasa palasyo na may malaking ginto
at kaagad-agad ay umalis si Don Juan. Nang masilayan niya sa malayo ang prinsesa na si Prinsesa Doña Leonora at siya rin ay isang magandang prinsesa at si Don Juan ay nabighani din kay Doña Leonora. Habang nakita ni Don Juan si Doña Leonora ay pinatanong ang pakay ni Don Juan. Pangahas, sino ka ba at ano ang iyong tisa sa pagtatapos ng buwan at tala sa madaling araw? Humihingi ako ng paumanhin sa aking pag-atake. Alipin mo akong hangad sa iyong dilag at sa iyong mahal na mga yakap at handang maglingkod sa iyo. Nais kong maglingkod sa iyo. Dahil matapang ang serpiente kong ito, hindi mo ba nalalamag na ang kanyang buhay ay nasa panganib? Ang prinsesa, kung ako'y nakasama, ngayon ko sa lubos kong pagsimba. Si Don Juan din ay umuusap kay Doña Leonora at si Don Juan din ay namamahal kay Prinsesa Leonora. Subalit, tinanggihan siya ni Prinsesa Leonora at nalungkot si Don Juan. At tinanggap ni Don Juan pero ito pala ay isang pagsubok na ibinigay ni Doña Leonora kay Don Juan at siya ay karapat-dapat. Go. Prinsipe, Prinsipyo, ikaw ay pumanik dito upang tayo ay magdiig sa bahay ko na hindi marikit o maligali. Pag-utos ko na ng lingkod mula sa ngayon dahil ang katotohanan ay ang prinsesa ko ay isang mutya. Habang umuusap sila ay nangambalan ng serpiente. Go. Aka Leonora, buhay ng aking buhay. Naniniwala ako na wala ka ng katotohanan. Walang sinabi ang prinsesa na manahimik ang prinsipe. Malalim ang iniisip habang ang ahas ay nagmamasid sa kanya. Umangat ang ulo ng ahas sa hagdanan. Nakadilat ang mga mata. Tiyak na may hinahanap. Nilagay ang espada ng prinsipe sa direksyon ng serpiente. Sumagot ang serpiente. Si Don Juan ay buong tapang na nakipaglaban sa ahas. Hinampas ito ng kanyang espada. Ngunit nahirapan itong talunin dahil sa katagaan nito. Sa kabila ang kanyang unang takot. Humingi siya ng banal na tulong at nagkaroon ng lakas ng loob. Sa huli ay piniling umatras at iwanan ang nilalang habang ang nalulungkot na si Leonora ay tumawag sa kanyang minamahal na prinsipe. Patawad dahil di ikaw ang gusto kong pakasalan. Dahil si Don Juan pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Nais kong makita si Don Juan. Don Juan! Don Juan! Ang pangapat na kabanata. Nung makabalik sa itaas ng balon sila Don Juan at Prinsesa Leonora, nakita nila ang mga kapatid ni Don Juan malapit sa isang balon sa Armenia ng kabundukan. Si Don Pedro ay umibig kay Prinsesa Leonora, ngunit nainggit kay Don Juan dahil sa pagiging malapit sa prinsesa. Handa ng babaeng yun. Tumibok ang puso ko para sa kanya. Pero ba't ang lapit niya sa kapatid ko? Nang matanto ni Prinsesa Leonora na nawala ang kanyang ipinasaang singsing, siya ay nagtaka. Pinilit ni Don Juan si Doña Leonora na siya nang kukuha ng singsing nito kahit na ayaw niya bumaba muli si Don Juan at nag-aalala para sa kanya. Mahal na prinsesa, ako na lang ang kukuha ng singsing sa iyong ina. Huwag ka na mag-alala. Okay lang, Don Juan. Di mo na kailangan gawin. Gusto ko itong gawin para sa iyo. Huwag mo nang tanongin pa. Pumasok si Don Juan para kunin ito, pero dahil sa selos ay kinalas ni Don Pedro ang lubid na ikinabit ni Don Juan para makapaba na ligtas. Don Pedro, bakit mo ginawa sa kapatid mo yon? Nag-alala si Prinsesa Leonora kay Don Juan at nagalit kay Don Pedro dahil sa pagtataksil sa sarili niyang kapatid at gusto siyang iligtas ng mag-isa. Anong pilit mo sa aking pangawak? Prinsesa, hindi kita hayaang ligasin ang kapatid ko.
Ngunit mahigpit na hinawakan ni Don Pedro ang pulso ni Doña Leonora kaya hindi niya mailigtas si Don Juan. Hanggang sa siya ay himatayin at inutusan ang kanyang lobong engkantada na iligtas si Don Juan sa balon. Lobong engkantada, taong iligtas si Don Juan sa balon. Nanaginip si Haring Fernando na si Don Juan ay muling pinataksilan at tinawag si Don Pedro at Don Diego sa silid ng trono. Hali kayo dito, may tatanong ako sa inyo. Ano po yun, Itay? Nakita niyo na ba yung kapatid niyo? Na si Don Juan? Pagdating nila sa kastilyo, ay nagsinungaling si Don Juan na sila ang nagligtas sa mga prinsesa at natalo ang ahas at ang higante at hindi nila nakita si Don Juan. Hindi namin natagpuan si Don Juan, Itay. Pero meron kaming dalawang prinsesa na naligtas. Nag-aalala ako kay Don Juan at baka hindi siya makabalik. Humiling ang magkapatid na pakasalan ang mga prinsesa. May naisa ko ipagkasalan dun sa dalawang prinsesa. Isa para sa akin at isa para sa kapatid kong si Don Juan. Dalawang prinsesa, Itay, nais ko pong pakasalan sana si Doña Juana. Ngunit, tinanong ni Prinsesa Leonora si Haring Fernando kung maari silang magpakasal sa loob ng 7 taon bilang pangako sa kanilang panata. Aking hari, nais kong ipaglaban ang kasal namin ni Don Pedro 7 taon. Ipinakasal sila Don Diego at Doña Juana na umabot ng 9 na araw ang pagdiriwang. Doña Juana, nais mo bang magpakasal at mamatay kasama si Don Diego? Opo, nais ko pong pakasal kay Don Diego. Ikaw, Don Diego, nais mo bang magpakasal at sumama at mamatay kasama si Doña Juana? Nais ko po. Maaari na kayong magyakapan. Panata. Aking hari, nais kong ipaglaban ang kasal namin ni Don Pedro 7 taon. Ipinakasal sila Don Diego at Doña Juana na umabot ng 9 na araw ang pagdiriwang. Doña Juana, nais mo bang magpakasal at mamatay kasama si Don Diego? Opo, nais ko pong pakasal kay Don Diego. Ikaw, Don Diego, nais mo bang magpakasal at sumama at mamatay kasama si Doña Juana? Nais ko po. Maaari na kayong magyakapan. Sa loob ng balon, natagpuan ng lobong engkantada si Don Juan na duguan at lamog ang katawan. One who is injured. You need to go there. Ang lobong engkantada ay kumuhang 3 bote na walang laman para punuan ng gamot para sa mga sugat ni Don Juan. Mabilis na tumungo sa ilog Jordan ang lobong engkantada upang magsalok ng tubig para sa mga sugat ni Don Juan kahit na mahigpit ang tagapantay sa ilog. Protect Don Juan in the river. Matagumpay na napuno ang 3 bote at bumalik ang lobo sa balon. Nilagyan ng lobong engkantada ang tubig ng ilog Jordan sa mga sugat ni Don Juan at mabilis itong gumaling. Nagpasalamat ang prinsipe sa lobong engkantada sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at pagligtas sa kanya. Are you okay, Don Juan? Maraming salamat kasi. Maraming salamat. Nang makalabas sila sa balon, ay muling nagpasalamat si Don Juan sa lobong engkantada sa pagligtas sa kanya at sila ay naghiwalay ng landas. Sa kanyang pag-uwi ay napagod si Don Juan at nagpasyang magpahinga sa isang puno. Laking gulat niya ang matagpuan niya ang ibong Adarna sa ibabaw at tuwang-tuwa siyang makita ang Adarna. Don Juan! Muli ulit tayong nagkita. Dahil dyan, pumunta ka sa kaharian ng Reina de los Cristales at makikita mo doon ang prinsesa na si Maria Blanca. Ipinaalala ng ibong Adarna kay Don Juan ang kanyang katwiran sa pagpunta dito sa Armeniang kabundukan.
Inutusan ng ibong Adarna si Don Juan na pumunta sa malayong kaharian ng Silangan at hanapin ang tatlong prinsesa. Tinanggap ni Don Juan ang utos ang ibong Adarna sa kanya. At sa payo ng ibon ay kaagad na hinanap ni Don Juan ang kaharian ng De los Cristales. Sa palasyo, si Prinsesa Leonora ay umiiyak sa kanyang silid. Nag-aalala kung si Don Juan ay nakalabas sa palon ng buhay at nailigtas siya ng kanyang lobong engkantada. Ang panglima na kabanata. Habang naglalakbay si Don Juan ay may matandang nalilimos ng pagkain. Maaari po ba ako maghingi ng panglamagsan? Ang kapalit ko ay ang aking payo. Magtungo sa isang bundok kung saan nyo makikita ang ermitanyo. Ibigay mo itong balabal sa kanya. Sabi nito kay Don Juan kung saan nararapat pumunta. At isinakay ito ng isang ibon na oblikornyo. Sila ay naglagi sa ikapitong bundok at saka ibinigay ni Don Juan ang balabal sa kapatid ng ermitanyo. Huwag ka mag-alala, Don Juan. Ihahatid kita sa Reino de los Cristales. Paumanhin. Ngunit kahit anong aking pagtatanong, ang aking gawin ay hindi ko alam kung saan nagalagi ang kaharian na inyong gusto hanapin. Ika'y magtungo sa ikapitong bundok, doon ay makikita mo ang aking kapatid. May mga ipinaalala si Doña Maria Blanca kay Don Juan. Ika'y huwag papasok sa kaharian ni Haring Salermo. Kung hindi mo batid na maging isang bato tulad ng mga nagtangkal ng aking maging nobyo. Mayroong mga sinabi si Haring Salermo kay Don Juan. Ang naging unang pagsubok ni Don Juan ay siya ay tinulungan ni Maria hanggang sa mga sumunod pang mga pagsubok. Saka naman ibinigay ni Haring Salermo ang pangalawang pagsubok. Tinawag lamang ni Maria ang mga 12 na negrito at agad itong nagpakita. Ang pangatlo namang pagsubok ay kaya naman ay nilipat ni Maria ang bundok sa harap ng kaharian gamit ang kanyang mahika. Ang pangapat na pagsubok ay tinulungan ni Maria kaya naman sila'y nagtagumpay muli. Ang panglimang pagsubok ay sinadya niyang ihulog ang singsing sa dagat at saka sinabing, Halina't ako'y iyong tagtirin at aking hahanapin ang singsing sa ilalim ng dagat. Ika'y huwag matutulog. Tinulungan ni Maria si Don Juan sa pagsubok na ito at sinabing, ngunit nakatulog si Don Juan at hindi nakuha ng prinsesa ang singsing sa unang pagkakataon. Siya ay nagalit kay Don Juan at sinabi niya dito na, Hindi ba't sabi ko sa'yo huwag kang matutulog? Halina't, tatarin mo ko muli at aking hahanapin ang singsing sa pangalawang pagkakataon. At sa pangalawang pagkakataon ay nawala ang isang daliri ni Maria dahil sa bilis na pagtatad ni Don Juan. At ang pinakahuli, ang pang-anim na pagsubok ay itinuro ni Maria kung paano magpapaamo ang kabayo. Hinampas ito ni Don Juan hanggang sa ito ay manghina at umiyak. Sa lahat ng pagsubok ay sila'y nagtagumpay dahil sa mga tulong ni Doña Maria Blanca tulad ng kanyang ipinangako noong una. Matapos nilang magtagumpay ay binisita ni Maria si Don Juan upang sabihin na Ika'y huwag papasok sa kaharian ni Haring Salermo. Kung hindi mo batid na maging isang bato tulad ng mga nagtangkal ng aking maging nobyo. Sinasabing ang hari ay naging malungkot at nanghina dahil sa pagtatagumpay ni Haring Salermo mula sa pagtatagumpay ni Don Juan. Di maaari iyong makaisang dibdib si Maria Blanca dahil may kasunduan tayo na iyong pakasalan ang aking kapatid sa Pransya. Narinig to ni Maria Blanca at niyaya na sila'y tumakas ni Don Juan. Isinusumpa ko kayo! Pagdating niyo sa Verbania, makakalimutan mo si Maria!
Pagdating nila sa Berbanya, iniwan muna ni Don Juan si Maria Blanca at pinako niya kay Maria Blanca na di niya ito makakalimutan. Dumating siya sa loob ng palasyo at bukas palad siyang pinapasok ng kanilang pamilya. Natuwa si Doña Leonora at ang hari kaya agad-agad silang pinakasal. Napag-isipan na ni Doña Maria Blanca na pumunta sa kaharian dahil 3 araw na din ang nakakalipas simula nung iwan siya ni Don Juan. Siya ay nagbihis ng mukhang emperatriz at sumakay sa kalesa patungo sa kaharian upang dumalo sa kasal ni Don Juan at Doña Leonora. Bago'y simula ang kasal na ito, may maaari ba rito na tumigil ang kasal? Ako! Itigil niyo ang kasal! Don Juan, hindi mo ba ako naaalala? Ako to, si Mario Blanca. Alalahin mo ang ating mga pinagdaanan. Don Juan, alalahanin mo ako. Ako to, si Mario Blanca. Ito ba talagang ikakasal sa inyong dalawa? Kami po. Kami dalawa. 7 taon kita inantay, tas mapupunta lang sa wala. Anak, huwag naman kayo mag-away-away. Oh, tigilan niyo na to. May solusyon ako na maaaring mangyari. Doña Leonora, maaari ka magpakasal kay Don Pedro. At si Don Juan ay magpapakasal kay Maria Blanca. Ngayon, Maria Blanca, nais mo bang ipakasal kay Don Juan? Nais ko magpakasal kay Don Juan. Ikaw, Don Juan, nais mo bang ipakasal kay Doña Maria Blanca? Ngayon, maaari na kayong magyakapan. Ayoko na kayo mamatay, tatay. Magandang hapon! Ako nga pala si Abigail. Minsan nyo na bang narinig ang salita? Iyo, huwag mo makainin. May balbas pa si ano? Masakit. Medyo ko pala to. Medyo pala yun. May ginamigin ng pagsulat. Para mawala ulit yung ano. Don Juan, ipahayag mo yung layunin upang... Hindi siya magpilap din natin yung bayan. Paano paliginit lang ang nangyari? Sa sakit, nakatayo na siya at nakabalik lahat ng... Don Juan! Muli tayong nagkita! Oh yes. Alalahin mo ako! Kami po ay kasal. Ay, mabuti. Maaari na kayo. Mahal na prinsesa. Ako na lang ang kukuha na sisig sa iyo na. Juan, pwede ba muna ikaw magbantay sa ibong agad para mapagpahinga naman kami? Sige. Anong babae yun?
Prince. Ano ba yun, Terence? Uy! Diego, tanggap mo ba si Doña Juana bilang iyong asawa at makakasama hanggang sa pagtanda at sa kamatayan? Natanggap ko po, pare. Ngayon, maaari na kayo magyakapan. Ito ko na. Ay, di pa wala kami. Hi. My name is And your? My name is Don Juan. This right here is a princess. No. Ano yun? Maaari po ba maghingi ng pangtyan? Pangtyan! Kawad. Pero hindi Ay! Halika rin dito. Kita niyo. Ano ko sasabihin na? Mahirap man unawain. Oy, wait! May matadapa ako dito! Ito ay isang talinghaga. Mahirap man unawain. Magandang may Ano ba yan? Oh,